Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. So, para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tatalakayin natin ang tungkol sa inflasyon. So dito, pag-aaralan natin yung kung ano nga ba yung ibig sabihin ng inflasyon, bakit ito nangyayari, at ano yung mga dahilan na nangyayari ito. So, ano nga ba yung mga layunin ng aralin na ito? So, una, nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng inflasyon. Ano nga, ano nga ba daw yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflasyon? Pangalawa, na ipaliliwanag ang dahilan ng inflasyon. Ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng inflation? Pangatlo, nakapagmumungkahi ng paraan upang mabawasan ang epekto na naidudulot ng inflasyon. Ano nga ba yung pwede natin gawin para maiwasan or hindi natin maramdaman ang inflasyon? Ano nga ba yung kahulugan ng inflasyon? So una, ayon sa The Economics Glossary, ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. So ibig sabihin, ang inflasyon ay ito yung tumutukoy sa pagtaas ng mga produkto na yung mga pangangailangan or yung mga basic needs ng mga piling basic needs ng mga mamamayan. Kagaya ng pwede dito yung mga pagkain, gulay, at iba pa. So, sumunod naman, ayon naman sa aklat na economics ni na Parkin at Bade 2010, ang inflasyon ay pataas na paggalaw ng presyo sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya. So sa madaling salita, ang inflasyon daw, ito daw ay ang pagtaas ng presyo ng lahat ng produkto sa isang bansa. So meaning to say, so ang presyo niya ay tumataas. Nadadagdagan yung value nito at nagmamahal ang mga produkto. Sa madaling salita, ang inflasyon, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang pagtaas ng presyo. So, ibig sabihin, lahat ng presyo ng mga produkto ay tumataas kada taon. Kaya nga sabi nila, dati daw nung araw, ang bigas lang ay 20 per kilo. So ngayon, umaabot na siya ng 45, minsan 50 because of the inflation. So kada taon, tumataas ang presyo ng bawat produkto. Meron din tayong tinatawag na hyperinflation. So ano nga ba yung hyperinflation? Ito ay ang patuloy ang pagtaas ng presyo sa bawat oras o linggo. So meaning to say, mabilis na tumataas ang presyo. Pwedeng ito ay oras-oras tumataas, pwede rin kada araw, ito rin ay nadadagdagan ng presyo, o pwede naman kada linggo, nadadagdagan siya. So meaning to say, pag hyperinflation, ito yung mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Meron din tayong tinatawag na deflasyon. So ano nga ba yung deflasyon? Ito ay tumutukoy sa pagbaba ng halaga ng presyo. So ibig sabihin, dito bumababa ang presyo pag sinabi nating deflasyon. So lahat ng presyo ng bawat produkto, ito ay bumababa. So kabaligtaran siya ng inflation. So meron din tayong tinatawag na purchasing power. So ano nga ba yung purchasing power? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng salapi sa pagbili ng kalakal o serbisyo. So ito yung kakayahan ng bawat individual na bumili ng produkto na yung kakayahan ng salapi nila na bumili ng produkto.
So, halimbawa nito, kapag nagmura o bumaba ang presyo ng isang produkto, mas malaki yung purchasing power ng mamamayan kasi bumaba yung presyo, mas kaabot kaya nila itong bilhin, mas affordable, at mas makakabili sila ng mas marami kasi bumaba ang presyo. Konsepto, dahilan, epekto, at pagtugon sa inflasyon. Mahalaga sa bawat tao ang magkaroon ng pagkaunawa sa konsepto, dahilan, epekto, at tamang pagtugon sa tuwing may inflasyon upang ang bawat kilos at desisyon ay hindi makadagdag sa mga suliraning maaring kaharapin sa panahon ng inflasyon. So, mahalaga na maunawaan natin kung ano nga ba yung meaning, ano nga ba yung dahilan, at ano yung mga pwede natin gawin kapag nagkaroon ng inflasyon. Especially kung hindi naman ganun kayaman o kagarbo or kalaki yung pera na pumapasok sa atin, kailangan natin itong budgetin at mabudget. Kailangan alam natin yung mga pwede nating gawin bilang isang mamamayan kung paano natin mas maisusurvive or pagpaplanuhan ang pagkakaroon ng inflasyon. Kasi ang inflasyon, ito ay lahat ng tao or buong bansa ay nakaka-experience nito. So, importante na bilang isang individual, alam natin ang gagawin at alam natin kung ano yung mga sanhi at pwede natin gawin para ma-resolve ang inflasyon para magkaroon din tayo ng mas maayos na buhay at kinabukasan. Kung napapansin niyo sa larawan, so ang budget ay 1,000 or 1,000. Nung 2,000, so ang 1,000 natin is napakarami ng mabibili. Meron na tayo diyang tinapay, oil at iba't ibang mga prutas. So kumbaga, puno na yung basket, meron pa sa labas. Ibig sabihin, ganyan pa karami ang mabibili nung year 2000 sa 1,000. Pagdating ng 2007, so medyo kumonti na siya. Kumbaga, yung mga nasa labas na item, nawala na siya. Ibig sabihin, ang 1,000 noong 2007 is ganito na lang karami yung mabibili. Ibig sabihin, mas kokonti na siya kesa nung panahon ng 2000, nung year 2000. Ibig sabihin, mas konti na ang nabili sa halagang 1,000 noong 2007. Pagdating naman ng 2003, although nagbago yung basket, pero yung mga prutas naman na kayang bilhin sa 1,000 noong 2003 ay mas kumaunti. Ibig sabihin, wala na yung pasobra sa labas, hindi na siya punong-puno, at masyado ng konti ang kayang bilhin. Kaya kung nakikita sa basket ng 2023 ay maluwag ito. Ibig sabihin, kada dumadating na taon o kada dumadaan na taon, humihina ang 1,000. Ibig sabihin, lumiliit ang purchasing power ng pera natin. So, kasi nagiging mahal o nadadagdagan ang value ng bawat produkto. Nagmamahal lahat ng produkto because of inflation. Kada taon, tumataas ang presyo ng bawat produkto at bumababa ang kakayahan ng salapi na mag-purchase ng mga produkto. Ang cost-push inflation, tumataas ang presyo dahil tumaas ang gastos sa paggawa ng produkto o serbisyo. Ibig sabihin, napipilitan ang mga negosyo na magtaas ng presyo kasi mas mahal na ang kanilang inputs o mas mahal na ang kanilang mga ang paggagamitan o mga materyales na ginagamit nila. Ang mga halimbawa nito is tumaas ang presyo ng langis. Mas mahal ang pamasahe at kuryente kasi mas mahal ang pamasahe at kuryente. Sumunod, tumaas ang sahod, mas mahal ang produkto.
Sumunod, nagkaroon ng kakulangan sa supply, halimbawa bigas at asukal. So isa yun sa dahilan ng cost push inflation. 'Pag sinabi naman nating demand pull inflation, tumataas ang presyo dahil masyadong malakas ang demand ng mga tao kumpara sa supply. Ibig sabihin, maraming gustong bumili pero kulang ang produkto. So halimbawa, malaki ang kita ng mga tao, ibig sabihin marami silang pera. Mas maraming bumibili, kaya nagkakaroon ng shortage. Sumunod, maraming proyekto at negosyo, mataas ang demand sa materyales. So marami yung nag-ooperate na negosyo, mataas yung demand o maraming bumibili ng isang materyales. Sumunod, so mga konsepto sa